Mga bata, dahil 1 taon na lang gagraduate na kayo, may itatanong ako sa inyong mahalaga. Ngayon pa lang, alam nyo na gusto nyong mag-iing. Magsisimula ako sa nana. Pag malaki ka na, ano ang iyong gagawin? Pag malaki na po ako, Miss Minchin? Oo, nana. Pag malaki ka na, anong gagawin mo? Di, magdi-diet po ako. Ayoko po kasing lumaki kagaya ni Pepeng. Nga, ako din nana. Ayoko din na maging kasing laki ni Pepeng. Grabe naman kayo sa akin, Nana. Ay nako, hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, pagkatapos yun na mag-aral, anong gagawin niyo, Bebeng? Ikaw na nga lang ang sumagot. Anong gagawin mo pagkatapos niyo mag-aral? Pagtapos na mag-aral, ay di uuwi na po kami, Miss Minchin. Ako kasi ang taga-saing sa bahay namin. Ay nako, hindi yun ang ibig kong sabihin. Pagkatapos ng graduation nyo, yun ang ibig kong sabihin na anong gagawin nyo. Wana, ikaw, anong gagawin mo? Di, isasoli na po yung mga toga na nirentahan lang po namin. Baka mawala, pagalitan pa ako ng nani kong masama ugali. Ay nako, ano ba naman itong mga estudyante mo, Mia? Tama naman po ang sagot namin sa tanong niya, Miss Minchin Ang labo niyo naman pong kausap. Matapos ng matalo ni Wana ang aswang na si Sylvia na humarang sa kanila, pati na din namang kukulam na aswang na si Aling Simang. Ligtas naman na nakauwi ang 3 bata, kasama pa ang kanilang nailigtas na bata na balak gawin na alay ni Aling Simang. Dinala nila ito sa baryo kung saan nakatira ang batang babae at pagkatapos ay umuwi na din sila dahil nga gabi na. Malaki naman ang pasasalamat ng mga magulang ng mga bata kina Wana, Bebeng at Nana sa pagliligtas sa anak nila dahil maghapon na nila ito na hinahanap. At salamat sa 3, nagawa nila itong makita at mailigtas sa aswang na mangkukulam. Walaan naman po yun, pero sa susunod, ingatan niyo po ang mga anak niyo Maraming kampo ng dilim ngayon at nagsikalat. Nagwika pa ang batang kanilang nailigtas na ang gagaling umano ng 3 dahil hindi man lang sila natakot sa aswang na kanilang nakalaban at napatay pa nila ito. Humanga naman ang mga tao ng baryo kina Wana, Bebeng at Nana. Niyaya pa sana silang maghapunan na muna doon sa baryo, ngunit tumanggi na ang mga ito. Naku, wag na po, baka kasi pagalitan ako ng nanay ko. At isa pa, baka nag-aalala na din yun dahil gabi na po, hindi pa po kami nakakauwi. Nagwika naman ang pinuno ng baryo na tama nga umano ang mga bata. Baka nag-aalala na din ang mga magulang nila sa kanila. Kaya naman ipapahatid niya na lamang ang mga ito sa kanyang mga tanod, sakay sa kalabaw at karo. Binigyan sila Wana ng 2 sakong bigas, ilang bulig ng saging at mga kamote, bilang pasasalamat sa kanila. Wow, Wana, may bigas 2 sako pa. Nga, Bebeng, diyan ko matutuwa nito si nanay at tatay. Nga, dagi-1 sako kayong 2, Bebeng, Nana. Tapos may kamote pa at saging Ihingi na lang ako ng saging na saba kasi paborito ko yan Talaga, Wana? Sama na lang ang bigas. Oo, marami namang bigas sa bahay, kaya sa inyo na lang yan ni Nana. Salamat, Wana Ang galing naman, ilang linggo na ding hindi po problemahin ni Bebeng ang pambili ng bigas. Samantala, habang papauwi ang 3, nakita ni Bebeng at Nana ang kwintas ni Wana na may bitak sa bilog na nasa gitna nito. Wana tingnan mo ang kwintas mo, may bitak na yung bilog sa gitna. Nga, natamaan ba yan ang atakin ka na aswang, Wana? Hindi naman nakalapit sa Aling Simang sa atin, Bebeng Pero baka sa isa sa nakalaban natin nung nakaraan siguro. Paano yan, Hindi na ba gagana yung kwintas sa protection mo? Hindi ko alam Pupuntahan ko na lang bukas si Tatalino para patingnan to. Sige, sasamahan ka na lang namin ni Pepeng, Wana. Sige, pero pagkatapos ng pasok natin. Inihatid na nga sila ng mga tanod sa kanilang baryo. Bumaba na lamang si Wana papunta sa kanilang bahay dahil wala naman itong dala bukod sa saging na hiningi niya at pinahatid na nito sina Bebeng at Nana sa kanila dahil may mga dala nga itong bigas. Paano, Bebeng? Nana, kita na lang tayo pugas Sige, Wana, salamat.
Kaya dito ay lumakad na si Juana papauwi sa kanilang bahay. Nanay, nandito na po ang kit niyang anak. Mabuti naman nandito ka na. San ka ba galing na bata ka? Kanina ka pa namin hinahanap ng tatay mo ah. Hindi ba sabi ko, umuwi ka bago dumilim? Dinaluan ko lang naman po si Nana at Pepeng Nay para po makapagdalayan siya po ng bigas. Hay nakong bata ka, di sana nagpaalam ka man lang. Tinan mo, hindi pa umuwi ang tatay mo. Kanina pa naghahanap sa'yo. Pasensya na po, Nay. Eto po, may dala po akong saging na isa pa. Sige na, pumasok ka na. Kahit pagalitan pa kita ng todo, wala na din namang magbabago. Pumasok na nga ng bahay nila si Juana at hindi sinabi ang totoo sa kanyang nanay Berta. Pinaglinis ito ng katawan ng kanyang ina at pagkatapos, pinaupo na sa mesa para kumain. Nasaan na kaya ang tatay mo? Bakit hindi pa nakakabalik? Gabi na. Baka po nagiinom si Tatay Perto kaya hindi pa po nakakabalik, Nay. Baka nga. Mabuti pa. Tapusin mo na dyan ang pagkain. Samahan mo akong puntahan ng bahay ng kumpare ng tatay mo. Baka nga imbes hanapin ka. Umiinom na yon. Matapos ngang kumain ni Juana, ay sinamahan nga nito ang kanyang nanay Berta para hanapin ang kanyang tatay. Pero sa pag-alis nila Juana at Berta, saka naman dumating si Mang Berto at lasing nga ito. Kaya naman, hindi ito nakapasok ng bahay nila dahil nga sarado yon. Kaya naman sa likod na lamang ng bahay nila ito humiga sa may papag sa ilalim ng puno ng mangga. Pag nahuli kong umiinom na naman yung tatay Berto mo, malalagot talaga sa akin yun, Juana. Kasalanan niyo naman po kasi, Nanay. Bakit niyo kasi hinayaan na umalis pa si Tatay Perto? Alam niyo naman pong lasinggero yun. Ano kasalanan ko? Kasalanan mo ka mo. Dahil gabi ka na umuwi. Minsan, hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko sa inyong mag-ama. Minsan, hindi ko nga rin po alam kung anong gagawin ko sa Nanay. Anong sabi mo, Juana? Ala po, ang sabi ko, malayo pa po ba tayo sa bahay ng kumpare ni Tatay Perto? Kasi puro na ito kasagingan, Nanay. Teka, oo nga. Parang naliligaw na yata tayo, Juana. Naku, sinasabi ko na nga ba Naliligaw na nga tayo. Huwag mo akong sasihin ah. Gabi kasi, kaya hindi ko kabisado ang daan. Mabuti pa, bumalik na lang tayo sa bahay. Bumalik na nga ang mag-ina dahil nga namali sila ng daan at naligaw. Pero habang papauwi ang dalawa, napapaihi naman si Juana. Kaya naman sinabihan niya ang kanyang nanay Berta na iihi muna ito. Sandali lang po, Nay. Iihi lang po muna ako. Hay naku, Juana, pigilan mo na lang yan. Doon ka na lang sa bahay umihi. Nakakatakot dito. Hindi ko na po mapigilan, Nanay. O siya, sige na, bilisan mo ha. Tumungo na nga si Juana sa may sagingan para umihi. Kaya naman naiwan si Aling Bertang mag-isa. Pero habang umiihi si Juana sa may sagingan, may nakita itong putol na katawan ng tao. Teka, butil na katawan ito ng manananggal. Imbes na matakot, ay nilapitan pa ito ni Juana. Dito mo pala tinatago ang putil na katawan mo, Dahil walang dala na kahit ano, ay naghanap si Juana ng pwedeng magamit. Kaya naman hindi nito narinig nang tawagin na ito ng kanyang nanay Berta. Juana, tapos ka na ba dyan? Asa na kaya ang batang yun? Tinawag ni Aling Berta nang tinawag si Juana, pero hindi naman talaga ito sumasagot. Juana, nasan ka na? Lumabas ka na nga dyan? Hindi ako nakikipagberoan sa'yo na bata ka. Kaya lumabas ka na dyan Uuwi na tayo. Juana? At dahil hindi sumasagot si Juana, ay pinuntahan na ito ni Berta. At dito ay napasigaw ito bigla nang bumungad sa kanya ang kalahating katawan ng tao. Diyos ko, kalahating katawan to ng manananggal. Juana? Juana? Nasaan na bang batang yun? Huwag naman sana siyang mabiktima ng manananggal. Bigla namang napatalon sa gulat si Aling Berta nang biglang sumagot si Juana mula sa kanyang likuran. Nanay, huwag kayong maingay. Mamaya, marinig kayo ng manananggal. Diyos ko naman na bata ka. Muntik na akong atakin sa puso sa'yo Bakit hindi ka sumasagot sa pagtawag ko sa'yo? Nanguha po ako nito, Nay. Ano ba yan? Ang bihira ka. Tara na nga, baka makita pa tayo ng manananggal dito. Bahay po ng antik. Sandali, Nay. Ilalagay ko lang po ito.
Inilagay nga ni Juana ang bahay ng hantik sa kalahating katawan ng manananggal at sinira niya ito, kaya naman nagsilabasan ng mga hantik mula roon. Ayun, mga hantik. Sige, kagatin niyo yan. Aalis na sana si Juana at Berta nang bigla silang nakarinig ng malakas na atungal nang tila nasasaktan at bigla na lang na lumakas ang hangin. Ala, malapit lang pala ang kalahating katawan niya. Alika po, Nay. Magtago po tayo. Hinila ni Juana ang kanyang nanay Berta para magtago sa sagingan at tinakpan pa nila ang kanilang sarili ng mga tuyong dahon ng saging. Ilang sandali lang, nakita nila na mabilis na paparating na ang manananggal. Naguhumayaw ito na tila nasasaktan at pasuray-suray pa na paglipad nito at nilapitan ng kalahating katawan na pinagpipiestahan na ng mga hantik na inilagay ni Juana. Tingnan mo po, Nay. Yung manananggal, isa-isang kinukuha ang mga hantik na nakakagat sa kalahating katawan niya. Oo nga, sa dami ba naman ng hantik na kumakagat sa katawan niya, tsaka umagahan siya sa pagtanggal lahat niyan. Habang pinapanood ng mag-ina ang manananggal na tinatanggal ang mga hantik sa kalahating katawan nito, ay nakaamoy naman si Juana ng mapanghi. Oh, teka, ang pangay ah. Nay, umihi kayo sa salawal niyo, no? Tumahimik ka nga dyan, Juana. Sino ba namang hindi mapapaihi sa takot na makakita ng kalahating katawan ng manananggal? At pagkatapos ginulat mo pa talaga ako? Kadiri naman kayo, Nay. Ang tanda-tanda niyo na, umiihi ka pa sa salawal mo. Tumahimik ka nga dyan. Kasalanan mo tong lahat eh. Kung maaga ka lang sanang umuwi, hindi ka sana hanapin ng tatay mong lasenggo. Wala sana tayo dito ngayon. Eh naku, ako na naman yung napagbintangan ng nanay kong masama ugali. May sinasabi ka, Juana? Wala po. Habang nasa sagingan na mag-ina at nagtatalo, bigla namang may dumaan na haahas sa kanilang pinagtataguan. Kaya naman napasigaw na naman si Aling Berta. Kaya dito ay narinig na sila ng manananggal. Nanay naman, ang ingay-ingay mo, narinig tuloy tayo ng manananggal. Eh paanong hindi mapapasigaw? Eh may ahas! Alam mo naman takot ako sa ahas, di ba? Eh, mas takot pa nga sa inyong ahas na makita kayo na eh. Napatigil ang bangay ng mag-ina nang makita nila na papasugod na sa kanila ang manananggal. Ay na ang manananggal, Juana! Dali! Takbo! Tumakbo na nga ang mag-ina kaya naman hinabol sila ng manananggal na galit. Pero napapaiktad ito habang lumilipad dahil sa mga hantik na nakakagat sa kalahati nitong katawan. Kaya naman, inasar pa itong lalo ni Juana. Masakit ba yung mga kagat ng hantik? Pangit na manananggal. Ang nanay ko na masama ugali ang naglagay nun, kaya gantihan mo siya ha. Ano ba sinasabi mo dyan, Juana? Basta, tumakbo lang kayo, Nay. Eh syempre, alangan naman tumigil ako sa pagtakbo. Ayoko pang maging hapunan ng manananggal, no? Habang tumatakbo, bigla namang lumihis ng daan si Juana. Juana, saan ka pupunta? Takbo lang po kayo, Nay. Susundan sana ni Berta ang anak na si Juana, pero hindi niya ito nagawa. Dahil nasa likuran na niya ang manananggal at akma na sanang dadagitin siya nito, kaya naman biglang dumapa si Berta. Dahil dito, hindi ito nagawang madagit ng manananggal, kaya naman biglang bumangon ng mabilis si Berta at muling tumakbo habang tinatawag na muli si Juana. Nakita niyang mabilis na bumalik ang manananggal sa kanya para muli siya nitong dagitin. Naku po, Diyos ko, mukhang katapusan ko na. Ano naman ang mangyayari sa akin? Kayo na po ang bahala sa mag-ama ko. Nanay, tito, dali, tumakbo po kayo, tito. Juana anak? Dali, Nay, basta na rin yung pangit na manananggal na kamukha niya, tito. Pesting bata ka talaga. Mamamatay na nga ako, nilalait mo pa ako. Tumakbo naman si Berta patungo kay Juana habang nakasunod sa kanya ang manananggal. Nakita naman ni Berta na may hawak si Juana ng putol na sanga na may mga dahon. Kaya naman, nang malapit na ito, ay bigla itong sinabihan ni Juana na dumapa ito. Dapa po kayo, Nay. Madali po kayo. Dumapa naman si Berta at dito ay hinampas ni Juana ng hawak na sanga na may mga bahay pala ng hantik ang papasugod na manananggal. Kaya naman ilang bahay ng hantik ang nasira at kumalat dito. Pero nagawa ding tumilapon ni Juana nang tamaan ito ng pakpak ng manananggal dahil sa pagwawala nito dahil sa dami ng hantik na kumakagat dito. Hindi na nito nagawang makalipad nang papagulong-gulong na lamang ito sa lupa.
Mabilis namang nilapitan ni Berta ang anak na si Juana na nakahiga din sa lupa dahil sa pagtilapon nito. Juana anak, ayos ka lang ba? Aray nay, masakit ang likod ko. Gawa ng pagtilapon ko siguro. Bakit kaya ako nasaktan? Malamang masasaktan ka talaga at tumilapon ka. Pero hindi bale. Halika na, bubuhatin na lang kita anak. Wag na po nay, tatayo na lang ako. Ang pangay niyo kasi. Pambirang bata ka. Yun pa rin ang inaalala mo, nasa panganib na nga tayo. Nanay, buhay pa yung manananggal. Dali, patayin natin. Hindi na, huwag ka nang lumapit. Halika na, iwanan na lang natin yan. Mukhang mamamatay din naman yan sa mga hantik at hindi na makakabalik sa kalahating katawan niya. Nga, at puno na yun ng mga hantik. Sige na nga, iwan na lang natin yan. Iniwan nga nila Berta at Juana ang manananggal sa sagingan na nagpapagulong-gulong sa lupa dahil sa mga kagat ng mga hantik dito. Kaya naman nabali nito ang kanyang pakpak, dahilan para hindi na din ito makalipad. Pag uwi ng mag-ina ng bahay, ay agad na dumiretso muna ang mga ito sa likod ng bahay nila kung nasaan ang poso para makapaglinis ng katawan. Nakita ni Juana ang kanyang tatay Berto na natutulog sa may ilalim ng puno ng mangga sa may papag. Nanay, ayun pala si Tatay Perto. Natutulog oh. Andito lang pala sa likod ng bahay ang magaling mong ama. Nagpakahirap pa tayong hanapin siya. Muntik pa tuloy tayong maging hapunan ng manananggal kanina. Teka nga. Nilapitan nito ni Aling Berta para sana gisingin. Berto, gising. Sinasabi ko na nga ba? Uminom ka na naman at amoy alak ka. Juana, magdala ka nga dito ng tubig at sasabuyan ko ng tubig ang tatay mo ng mahimasmasan. Ikaw ang kumuha dito, Nay. Makakatamad eh. Tsaka kayo naman ang sasabi kay tatay ng tubig. Sinumpong ka na naman ang katamaran mo. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa inyong mag-ama. Nakakainis. Bigla namang nagising si Mang Berto at nagwika na bakit umano ang ingay-ingay na naman ng kanyang asawang si Berta. Kita na umano nito na natutulog siya. Maingay pala ha. Kinuha ni Aling Berta kay Juana ang tabo na may tubig at sinabi kay Mang Berto. Kaya naman, nahimasmasan ito. Ano? Nahimasmasan ka na? Pinahanap ko lang sa iyo si Juana, hindi ka na nakabalik. Yun pala. Uminom ka na naman? Hinanap ka ba namin? Muntikan patuloy kaming mabiktima ng manananggal. Tapos andito ka lang pala? Natutulog? Nagwika naman si Mang Berto na patawad na umano. Nayaya lamang ito ng mga kumpare niya at alam niya naman na babalik din sa kanila si Juana. Nga tay, wala kasing tiwala sa akin ng nanay ko masama ugali. Masama pala ugali ah. Gusto yung pag-umpagin ko kayo mag-ama? Ha? Sige, pag ginawa mo yun ay, sasabihin ko sa iba na umiga sa salawal mo. Tinatakot mo ba ako, Juana? Baka gusto mong masapuyong kita nang wala sa oras. Biro lang po inay, si Tatay Berto na lang po ang paggalitan nyo kasi lasinggari naman yan eh. Paano? Matutulog na po ako ah. Pumasok na nga ng bahay nila si Juana at naiwan sa labas ang kanyang tatay Berto at ang kanyang nanay Berta. Nagalit na galit, kaya narinig na lamang ni Juana ang kanyang tatay na nagmamakaawa sa kanyang nanay na tama na umano at hindi na ito uulit. Kawawang tatay, nabugbog tuloy ng nanay kong masama ugali. Bahala nga sila, matutulog na ako. Kaya naman natulog na nga si Juana dahil may pasok pa ito kinabukasan. At kagaya ng dati, kinabukasan ay ginising na naman ito ng kanyang nanay Berta. Juana, gising. Ano ba? May pasok ka pa? Mamayang konti pa po inay, inaantok pa ako eh. Anong mamaya na? Ikaw na bata kapag may pasok ang hirap-hirap mong gisingin. Pero pag wala kang pasok, umaga pa lang gising ka na. Kaya dali na dyan, bumangon ka na ha. Wala na nga nagawa si Juana kundi ang bumangon at pumunta ng poso para maligo. Bilisan mo na Juana ha, mauhuli ka na. Pinuntahan ni Berta ang anak sa poso para sana pagmadaliin ito sa paliligo dahil mauhuli na nga ito. Pero nakita niya na natutulog pala ito at nakasandal pa sa poso. Juana, ano ba? Kaya pala hindi ka sumasagot? Natutulog ka pa pala dito? Kaya naman pinaliguan na lamang ni Berta ang anak na si Juana dahil baka pag pinabayaan niya ito ay tuluyan na talaga itong mahuli sa kanyang klase. Matapos paliguan, kumain na si Juana ng agahan at pagkatapos ay pumasok na.
sa kanilang paaralan. Magandang umaga po, Mamiya. Magandang umaga naman sa Wana. Mabuti nakahabol ka. Munti ka nang mahuli Sige na, umupo ka na ron. Umupo na nga si Wana, katabi sina Bebeng at Nana, kaya naman binati ito ng kanyang mga kaibigan. Magandang umaga, Wana. Narinig mo na bang balita sa baryo natin? Oo nga, Wana. May natagpuan daw patay na manananggal sa may sakingan, puno ng kagat ng mga antik. Bebeng? Nana, nakalaban namin yun ng nanay kong masama ugali kagabi. Ano nga hanapin sana namin si Tatay Berto ko? Ano, Wana? Ikaw ang nakapatay sa manananggal? Ang galing mo talaga, Wana. Akalain mo yun? Napatay mo yung manananggal? Hindi, Bebeng. Nana, yung mga hantik yung nakapatay sa manananggal, hindi siya makalipad dahil sa kagat ng mga hantik na hampasin ko siya ng sanga ng may mga bahay ng hantik. Napatigil naman sa pag-uusap nila nang magsimula na ang kanilang klase. Mga bata, tama na ang pag-uusap. Magsisimula na tayo ng klase natin. Pero bago magsimula ng klase, nais ko lang ipaalam sa inyo na malapit na ang bakasyon yung lahat. At 1 taon na lang, gagraduate na kayo sa elementarya. Nga, Mamiya, magbabakasyon na pala kami sa susunod na linggo. Oo, Nana. Kaya naman pupunta dito mamaya sa atin ang principal natin na si Miss Minchin. Para naman kukuha tayo ng letrato. Kasama siya. Bilang class picture natin ngayong taon. Para po saan yung class picture natin, Mamiya? At dito ay ang kanilang principal na si Miss Minchin ang nagsalita. Mahalaga yun, Bebeng. Para halimbawa, kapag lumaki na kayo, maalala nyo kung sino ang mga kaklase nyo ngayon at ang nagtuturo sa inyo ngayon. Tama si Miss Minchin, mga bata. Kasi pag malaki na kayo, titinan nyo ang picture nyo sa yearbook. Maalala nyo ang mga kaklase nyo. Halimbawa, eto pala si Nana. Nurse na ngayon. Tapos eto naman si Bebeng. Chef na ngayon. Ganun ba yun, Mamiya? Oo, Wana. Tsaka maaalala nyo din ako. Balang araw. Pag nakita nyo yung class picture nyo. Nga no. Dapat sasabihin ko eto si Mamiya, ang maganda naming guro. Retired na. Tapos yung pangit naming principal na si Miss Minchin, patay na. Anong patay na? Anong sinasabi mo, Wana? Baka lang naman po Miss Minchin kasi malay natin. Matanda na po kasi kayo Pesting bata talaga itong si Wana. Sobra kong manlait. Tawa naman ng tawa ang guro nilang si Mia dahil sa sinabi ni Wana sa kanilang principal. Mia, anong tinatawa-tawa mo dyan? Wala ho, Miss Minchin. Mabuti, kayo na lang ho magtanong sa mga bata kung anong gusto nilang maging paglaki nila. Mabuti pa nga. Mga bata, dahil 1 taon na lang gagraduate na kayo, may itatanong ako sa inyong mahalaga. Ngayon pa lang, alam nyo na ang gusto nyong maging. Magsisimula ako sa iyo, Nana. Pag malaki ka na, ano ang iyong gagawin? Pag malaki na po ako, Miss Minchin? Oo, Nana. Pag malaki ka na, anong gagawin mo? Di, magdi-diet po ako. Ayoko po kasing lumaki kagaya ni Pepeng. Ako din, Nana. Ayoko din na maging kasing laki ni Pepeng. Grabe naman kay sa akin, Wana. Nana? Ay nako, hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, pagkatapos yun na mag-aral, anong gagawin niyo, Bebeng? Ikaw na nga lang ang sumagot. Anong gagawin mo pagkatapos niyo mag-aral? Pagkatapos mag-aral, ay di uuwi na po kami, Miss Minchin. Ako kasi ang tagisaing sa bahay namin. Ay nako, hindi yun ang ibig kong sabihin. Pagkatapos ng graduation nyo, yun ang ibig kong sabihin na anong gagawin nyo. Wana, ikaw, anong gagawin mo? Di, isisoli na po yung mga toga na nirentahan lang po namin. Baka mawala, pagalitan pa ako ng nanay kong masama ugali. Ay nako, ano ba naman itong mga estudyante mo, Mia? Tama naman po ang sagot namin sa tanong niya, Miss Minchin Ang labo niya naman pong kausap. Ang ibig sabihin ni Miss Minchin, mga bata, pag lumaki na kayo at gusto nyo na magtrabaho, ano yung gusto nyong maging? Halimbawa, nurse o kaya naman ay doktor. Yung mga ganon. Hindi naman kasi inayos si Miss Minchin ang tanong, Mami. Nga, Pepeng,
Ang laban ni Miss Minchin magtanong. Oo nga, ang pangit na nga. Mali-mali pa ang tanong. Pambihira mga bata ito. Parang naging kasalanan ko pa. May kasama pang panlalait. Ano mga bata? May naisip na ba kayo? Ikaw, Nana, anong gusto mong maging? Ako po, gusto ko pong maging manikurista, ma'am. Kasi mahilig po ako maglinis sa mga kuko. Ano? Manikurista ang gusto mo? Ikaw naman, Bebeng. Ano naman gusto mo? Ako po, gusto ko pong magtayo ng karinderya, ma'am, para libre kain. Mahilig po kasi akong kumain eh. Yan lang ang gusto mo? Ikaw, Ana. Ano naman ang sayo? Ako, hindi ko pa iniisip, ma'am, pero parang gusto ko pong maging albularya kasi nakakatamad minsan pag may magpapagkamot. Ano ba naman tong mga estudyante mo, Mia? Ang gusto, manikurista, albularya, at magmay-ari ng karinderya. Wala ho tayong magagawa. Yun ang gusto nila, Miss Minchin. Ano pa nga ba? Bahala ka na nga lang dyan. Gusto lang naman maging manakurista at albularya ng mga yan. Lumabas na ang kanilang principal na parang nawala ng gana dahil sa mga sagot ng mga bata. Kaya naman, nagpatuloy na ang kanilang klase. Lumipas sa mga oras, sumapit ng oras ng uwian. Kaya naman, umuwi na ang tatlo. Wana, dadaan ka ba kay Tatalino ngayon? Bebeng, may itatanong na kay Tatalino. Ganun ba? Pasensya ka na, Wana. Hindi ka muna naman masasamahan ni Bebeng, ha? Uuwi kasi kami ng maaga ngayon. Ayos lang, Nana. Ako na lang mag-isa. Alam ko naman ang papunta doon eh. Sige, Wana. Mauna na kami ni Nana, ha? Paalam na sa'yo. Nauna na ngang umuwi sina Bebeng at Nana dahil dadaan pa ito sa bahay ni Tatalino. Kaya naman matapos umalis ng dalawa niyang kaibigan, ay lumakad na din si Wana. Pagdating nito sa bahay ng albularyong si Tatalino, ay nagulat pa ito nang makita na nasa labas na ng bahay nito ang matanda at tila nag-aantay na sa kanyang pagdating. Magandang araw po, Tatalino. Ngumiti naman ang matanda at sinabing nag-aantay ito sa kanya dahil alam niya na pupunta umano ito. Ano po? Alam niyo po na pupunta po ako dito? Nagwika naman ang matanda na oo umano. At hindi lang ito ang nag-iintay sa kanya dahil meron pang isa. Kaya naman pumasok na sila sa bahay ng albularyo at dito nakita ni Wana ang kanyang Lola Sabel. Lola Sabel, andito din po kayo? Teka, may relasyon po ba kayo ni Tatalino? Kapwa naman nahiya ang dalawang matanda dahil sa sinabi ni Wana sa kanila. Kaya naman, mabilis itong binawi ni Lola Sabel. Hindi po. Mali ang iniisip mo. Ang totoo, naparito ako dahil sa'yo. Dahil alam kong pupunta ka ngayon dito. Paano niyo po nalaman na pupunta po ako dito, Lola? Dahil sa kwintas mo po. Tama ba ako? Teka, paano niyo po nalaman yun? Ang mabuti pa, maupo ka muna, Wana. At may pag-uusapan tayo po. Kaya naman umupo na nga si Wana sa mesa. Kaharap ang dalawang matanda. Apo, maaari bang pahiram muna ng kwintas mo? Sige po, eto po, Lola. Pasensya na, hindi ko po naingatan. Nagkilamat po. Wala kang kasalanan na po. Lino, tama nga ang kutob ko. Hindi nga magtatagal ang mutya kay Wana dahil pinasa lamang ito sa kanya. Nagwika naman si Tatalino na gano'n na nga umano. Kaya naman nagwika si Tatalino kay Lola Sabel kung ano ang plano nito dahil kapag wala ang mutya ay tsak na mga nganib ang buhay ng batang si Wana. Ano po? Manganganib po ang buhay ko? Oo po. Dumarami na ngayon ang mga kampo ng dilim na alagad ng lolo mong si Karyon. Kaya hindi mo sila malalabanan kung wala kang hawak na mutya po. Ano po ang gagawin ko, Lola? Sira na ba ang mutya sa kwintas ko po? Gumagana pa naman ito, Apo. Pero hindi na magtatagal ang bisa nito. Hindi kasi sayo ang mutya at hindi ko ang kumuha nito kundi ang nanay mo. Kadalasan nawawala ang bisa ng mutya kapag pinapamigay sa iba dahil hindi na ito ang pinipili nila nga mo noon. Kaya nililisan na nila ang sumasalo nito. Ano naman po ang gagawin ko, Lola? Mukhang kailangan mo na maglakbay po para kunin ang sarili mong mutya. Ano? Maglalakbay ako at kukunin ang sarili kong mutya? Teka, parang nakakatamad po yun At isa pa, baka hindi ako payagan ng nanay ko. Sasamahan kita po sa inyo at ako magpapaliwanag sa mga magulang mo.
Sige po Lola, kayo po ang bahala. Pero tsak magwawala yung nanay ko kasi hindi niya makakita ang cute niyang anak pag naglakbay na ako. Pero Apo, handa ka ba na maglakbay mag-isa? Marami kang kakaharapin mga pagsubok at maaari may mga kalaban ka din mga aswang at iba pang mga nilalang. Anda po ako Lola Sapel, huwag po kayo mag-alala. Kasama ko naman po si Nanuno, Kapride at Buhawi. Nagkatingin na naman ang dalawang matanda at kapwa may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Apo, hindi mo sila pwedeng isama. Ano po? Hindi ko po sila pwedeng isama? Oo Apo, dahil magiging walang saysay ang pagkuha mo sa mutya mo kapag may kasama kang engkanto. Wana po, kailangan mo maglakbay at malagpasan ang pagsubok na kunin ang iyong mutya ng walang tulong na manggagaling sa mga gabay mong engkanto. Kung hindi, ay hindi magpapakita sa iyo ang mutya. Ganun po ba Lola Sapel? Sige, kung ganun, edi ako na lang. Basta ipagpaalam niyo po ako sa nanay kong masama ugali ha, at si tatay kong lasenggo. Napangiti naman ang dalawang matanda dahil kahit sinabi na nila kay Wana na marami itong pagdadaan ng pagsubok, ay hindi man lang kakakitaan ng takot at pangamba sa mga mata ng batang si Wana. Kaya naman matapos ipaalam kay Wana ang lahat, ay sinamahan na siya nila Lola Sabel at Tatalino pa uwi sa kanilang bahay para sabihin kina Berto at Berta kung ano ang mangyayari. Samantala, sa lolo naman itong si Carrion na pinuno ng mambabarang at mangkukulam at isa ng ganap na aswang, ay nakarating sa kanya ang balita ng pagkamatay ni Sylvia. Kaya naman, nagtanong ito sa kanyang mga alagad kung sino ang pumatay kay Sylvia. Nagwika naman ang isang babaeng alagad nito na si Albis na isang abwak na aswang. Panginoong Carrion, hindi namin alam kung sino may kagagawa ng pagpatay kay Sylvia. Pero maaaring isa itong magaling na albularyo. Maaaring ang albularyong si Tatalino ang may gawa ng pagpatay kay Sylvia at maaaring katulong din niya ang albularyang si Sabel. Galit namang nagwika si Carrion na buhay pa pala ang dalawang matanda na yon. Kung gusto nyo, ako na ho ang bahala sa kanila mahal na Carrion. Nagwika naman si Carrion na wag umano at hayaan na nila ang dalawang yun sa kanya. Siya na ang haharap sa mga ito at papatayin. Pero hindi pa ngayon dahil alam niyang may angking galing ang dalawang matanda na yon at may gabay pang mga engkanto. Kaya mahirap din kung basta na lang nila susugurin ang mga ito. Sa ngayon ay magparami umano sila ng alagad at wala pa namang magagawa ang dalawang matanda na yon. May isa pa hong problema mahal na Carrion. Ang gabunang si Mercedes. Ito ang huling kasama ni Sylvia nang mapatay ito. Maaaring ito din ang pumatay kay Sylvia. Nagwika naman si Carrion na hindi umano gagawin yon na mga gabunan dahil alam niyang siya ang makakalaban nila. Marahil may nakalaban silang malakas at iniwanan ni Mercedes si Sylvia para isakripisyo. Nang sa ganon ay makatakas ito. Pero hayaan na umano nila ang isang yon at walang kwenta na pag-aksayahan pa nila ang talo ng aswang. Kayo ang masusunod, mahal na pinunong Carrion. Kaya naman nagwika ito na ipagpatuloy ang paghasik ng yanggaw sa mga baryo para dumami ang mga alagad nila. Kaya mabilis naman itong sinunod ng alagad nito at naglaho na. Samantalang kay Mercedes naman ay nasa isang kuweba ito para magpagaling sa mga natamong bali nito sa katawan dala ng pagtadyak sa kanya ng tikbalang. Nakakainis! Mapapatay ko na sana ang batang yun kung hindi lang dumating ang matandang si Sabel at ang tikbalang na gabay ng batang makulit na yon. Pero hindi ako titigil. Magbabayad ka sa akin, Wana. Matsutsyempohan din kita. Balik naman kay Wana ay umuwi na ito sa kanila. Kasama nga nito ang dalawang matanda. Kaya naman nagulat si Berta at si Berto kung bakit umano kasama ng anak nila ang dalawang albularyo. Nanay, andito na po ang cute niyo pong anak na si Wana. Mabuti naman nandito ka na. Bakit mo kasama si Tatalino? At sino yung isang matanda? Siya po si Lola Sabel, Nay. Ang tunay ko daw po na Lola. Ano? Ang tunay mong lola? Magandang araw sa inyo, Berto. Berta. Berto? Eto na nga bang kinakatakutan natin na kukunin na sa atin si Wana? Ang OA niyo naman po, Nay. Papasukin niyo nga po muna kami. Sige, pasok kayo. Pumasok na sila Wana at Tatalino at si Lola Sabel sa loob ng bahay. At dito ay pinaupo na ito ni Berta at Berto sa mesa at hinainan
ng merienda. Kumain ho muna kayo, Tatalino, Lola Sabel. Pagpasensyahan niyo na po yung handang merienda ng nanay ko. Hindi po masarap yan. Anong hindi masarap? Tumigil ka nga dyan, Juana. Ano nga ho palang sadya nyo? Huwag kayo mag-alala, Berta. Hindi ko kukunin si Juana sa inyo. Ang totoo niyan, nagpapasalamat ako sa inyo sa pag-aalaga sa apo ko at sa pagpapalaki sa kanya. Bilang isang mabait na bata. Talaga ho? Salamat naman. Akala ko kukunin na ninyo si Juana sa amin. Wala na din namang mga magulang si Juana kundi kayo. At kitang-kita ko kung gaano niya naman kamahal itong si Juana. Anong mahal? Hindi kaya palagi nga akong pinipingot ng nanay kong yan eh. Tumigil ka nga dyan, Juana. Kung hindi, masasapuyong talaga kita. Huwag kang sasabat sa usapan ng mga matatanda, ha? Eh naku, doon na nga lang ako sa labas. Lumabas na nga lang si Juana papunta sa likod ng bahay nila habang naiwang nag-uusap naman sina Lola Sabel, Tatalino, Mang Berto at Aling Berta. Berta, huwag sana kayo mabibigla sa malalaman nyo patungkol kay Juana. Ano ho? Bakit? Ano ho ang tungkol kay Juana na dapat namin ikabigla? Marahil, hindi nalingid sa kaalaman nyo na may mga kakayahan si Juana na wala sa ibang mga bata dahil si Juana ay anak ng albularya at ng isang mambabaraang. Ano? Anak ng mambabarang si Juana? At isang anak ng albularya? Oo, Berta. Anak siya ni Juanita, ang anak kong albularya. At ang ama niya ay isang mambabaraang. Pero kapwa napatay na ang mga ito nang subukan ng kanyang lolo na isang mambabarang napatay ng sanggol noon na si Juana. Pero prenotektahan ito ng kanyang ama at ina. Kaya naman nagawa kong mailayo si Juana sa kaaway at iniwan sa kakahuyan kung saan niyo ito nakita noon. Diyos ko, Berto, ang anak natin. Kaya pala may mga kaibigan nito mga engkanto. Hindi din takot sa aswang at kaya manggamot ni Juana. Dahil hindi pala ito ordinaryong bata. Oo, Berta. Pero ngayon na dumadami ng mga kampo ng dilim, hindi malayong malaman ng kanyang lolo na si Carrion na buhay ang apo niyang si Juana. Kaya hindi malayong ipapatay niya ito. Ano? Bakit niya naman ipapapatay si Juana? Ano ang kasalanan ni Juana sa kanya? Hindi ba? Apo niya din naman si Juana? Takot kasi ito na balang araw. Mahigitan ito ni Juana dahil kapwa taglay ni Juana ang dugo ng albularya at mambabaraang. Kaya ito kinatatakutan ng kanyang lolo na si Carrion dahil maaaring maging balakid sa kanya si Juana. Patungkol sa mga plano niya. Hindi ko siya papayagan. Mamamatay muna kami bago niya malapitan si Juana namin. Hindi ba, Berto? Nagwika naman si Berto na oo o mano. Hindi siya papayag na may manakit sa anak niyang si Juana kahit na sino. Kaya naman, nakahanda siya na harapin ang mga ito. Natutuwa ako sa inyo. Tunay ngang mahal na mahal niyo si Juana. Pero hindi madaling kalaban si Carrion. Ngayong isa na itong ganap na aswang. Ano? Isa na itong aswang? Ay kung ganun, ano ang gagawin natin, Lola Sabel? Hayaan niyo sana si Juana na maglakbay para kunin ang mutya niya. Hayaan si Juana na maglakbay? Hindi pwede. Baka mapahamak si Juana. Kayo na mismo nagsabi na nagkalat na ang mga kampo ng dilim. Tapos, paglalakbayin niyo pa si Juana? Hindi. Hindi ako papayag. Naintindihan kita, Berta. Pero mas lalo manganganib si Juana sa oras na matagpuan siya ng kanyang lolong mambabaraang nang hindi ito nakahanda. Ang kwintas na taglay ni Juana ay may mutya na nakadikit dito. At dahil sa mutya ay nagawa nitong maproteksyonan si Juana. Pero nawawala na ang bisa nito dahil hindi ito sa kanya. Kaya naman maiging kunin ni Juana ang sarili niyang mutya. Nang sa ganon ay hindi na mawawala ng bisa ito hanggat tinataglay ito ni Juana. Pero hindi ho ba delikado yun, Lola Sabel? Kaya na ba ni Juana yun? Sinusumpong pa naman yun ng katamaran minsan. Wala tayong magagawa, Berta, kung hindi ang magtiwala kay Juana. Berto? Ano sa palagay mo? Nagwika naman si Berto na kung yun ang makakabuti sa anak nilang si Juana ay papayag ito kaysa naman pigilan umano nila ito at baka ito pa ang ikapahamak ni Juana. Magtiwala na lamang umano sila sa anak nila at malakas ang pakiramdam nito na malalampasan itong lahat ni Juana. Ay, kung ganun,
Sige, papayag na rin ako. Kaysa naman hindi rin ako papayag. Tapos, kung gugustuhin naman ni Wana, wala din naman ako magagawa, hindi ba? Dito na natapos ang pag-uusap ng apat patungkol kay Wana at nagkasundo na hayaan nila ito na maglakbay. Samantala, balik kay Wana sa likod ng bahay. Ano kayang pinag-uusapan ng mga yun sa loob ng bahay? Ang tagal naman nila. Tsaka hindi ako papayagan ng nanay ko na masama o galing na maglakbay. Bigla namang lumitaw ang mga gabay nitong kapre, duwende at tikbalang at nakangiti sa kanya. Nagwika ang duwende na mukhang maglalakbay na umano ang kanilang alaga. Nuno? Buhawi? Kaprite? Andyan pala kayo? Maglalakbay daw ako sabi ni Lola sa ko para kunin ko yung mutya ko kasi pasira na tong mutya sa kwintas ko eh. At kailangan, ako lang daw mag-isa kaya may iwan kayong lahat dito. Nagwika naman ang kapre na oo umano, alam na nila yon at hindi talaga sila pwedeng sumama dahil kailangan umano ni Wana na mag-isang kunin ang kanyang mutya na wala ang tulong nila at alam nilang kayang-kaya umano nito yon. Nagwika naman ang tikbalang na si Buhawi na hindi ito nagdududa sa kakayahan ni Wana na kanyang piniling maging amo. Alam niya na magtatagumpay ito. Nakamatsyag lamang naman umano ang mga ito sa kanya at sa oras na makuha niya ang kanyang mutya ay tawagin lamang umano sila at agad naman sila na darating. Sige, salamat sa inyo ha. Kaya habang wala ako, kayo na muna ang bahala sa tatay kong Lasenggo at sa nanay kong Bungangera. Bantayan niyo sila ha. Baka kasi may manggambala sa kanilang mga aswang habang wala ako. Ngumiti naman ang mga gabay nito at nagwika na sige umano at sila na ang bahala. Kaya wag na itong mag-alala pa. Sige, salamat sa inyo mga kaibigan. Paano? Papasok na ako sa loob ng bahay namin. Pumasok na nga si Wana sa loob ng kanilang bahay. At dito ay tapos na nga sa pag-uusap sina Tatalino, Lola Sabel, Berta at Berto. At nakangiti na ang mga ito kay Wana na papalapit sa kanila. Ano Lola Sabel? Hindi ako pinayagan ng nanay kong Bungangera no? Hindi po, paig na sila. Oh, talaga po? Pumayag si Nanay Berta? Hindi po ba siya nasasapian ng masamang espiritu? Anong sasapian? Gusto mong masapo yung kitawana? Ayos na po. Mahal na mahal ka kasi ng nanay at tatay mo. Ang inihiling lang namin ay mag-ingat ka kung sakali magsimula ka na maglakbay. Kailan po ba ako maglalakbay, Lola? Para makuha ang mutya? At saan po? Sa katapusan ng buwan na ito po, puntahan mo ang bundok sa may hilaga sa paanan nito. Doon mo makikita ang baryo ng sinukuan. Kung saan napapagitnaan ito ng dagat at bundok. Doon mo abangan ang paglitaw ng baghari na siyang pagkukunan mo ng iyong mutya. Ang layo naman ni Lola Sapel. Parang nakakatamad naman po na pumunta ron. Ganon talaga po. Kailangan mo makuha ang mutya ng baghari para na din sa kaligtasan mo at paghahanda sa mga kakaharapin mong pagsubok. Basta Wana, kahit anong mangyari anak, bumalik ka ng ligtas dito sa amin ng tatay mo ha. Kahit makulit ka, mahal ka pa rin namin. At ikaw pa rin si Wanang tamad namin. Niyakap naman ito ni Mang Berto at sinabing kahit anong mangyari ay palagi nitong tatandaan na hindi ito nag-iisa. Napapaiyak na silang lahat dahil nga sa pag-aalala kay Wana. Pero bigla ito na nagsalita. Ang OA niyo naman pong lahat. Kukuha lang naman po ako ng mutya. Kaya naman napatigil sa pagtulo ang luha ni na Aling Berta at Lola Sabel dahil sa sinabi na ni Wana. Aba, hindi basta-basta ang pagkuha sa mutya. Alam mo ba na bata ka? Ha? Basta nay, kukunin ko yun at babalik agad ako rito para talunin ng mga kampi ng dilim. Kaya naman napapangiti na lamang silang lahat sa sinabi ni Wana at pagkatapos ng pumayag ni Mang Berto at Aling Berta na maglakbay si Wana ay naghanda na sila ng hapunan. Doon na din kumain sina Tatalino at Lola Sabel at pagkatapos ay nagpaalam na ang mga ito sa mag-asawang Berto at Berta, pati na rin kay Wana. Apo, mag-iingat ka. Magkikita pa tayong muli. Sige po Lola, pagbalik ko, awa ko na po ang mutya. May tiwala ako sa Wana. Alam kong may higitan mo pa ang nagawa ng nanay mong si Juanita. Palang araw po. Nagpaalam na nga ang dalawang matanda at umalis. Kaya naman pumasok na ng kanilang bahay si Wana para matulog na rin. At kinabukasan.
Wana? Ano ba tong bata na to? Tulog pa rin? Mauhuli na naman ito sa paaralan. Ginising na naman nga ito ni Aling Berta. Ano ba? Wana? Tanghali na. Kaya alangan akong payagan ka na maglakbay dahil baka makatulog ka na lang ng matulog sa daan. Niyugyug na ito ni Aling Berta para bumangon. Nanay naman, natutulog pa yung bata eh. Anong natutulog? Mauhuli ka na. Malapit na ang bakasyon nyo. Ilang araw na lang ang klase nyo. A-absent ka pa? Kaya dali na. Bumangon ka na dyan. Kaya naman wala nang nagawa si Wana, kundi ang bumangon at maligo. Matapos makapaligo ay pumasok na nga ito ng kanilang paaralan. Habang naglalakad ito, ay nakasabay niya ang dalawa niyang kaibigan na si Bebeng at Nana. Magandang umaga, Wana. O Bebeng, Nana, magandang umaga din sa inyo. Ano? Kamusta? Ano sabi sa'yo ni Tatalino kahapon? Ayun, nasira nga mo siya sa kwentas ko, Nana. Kaya palitan ko daw ng bago. Kaya nga sa bakasyon, maglalakbay ako eh. Ano, Wana? Maglalakbay ka? Oo, kukunin ko yung mutya ng bagari, Bebeng. Saan naman yun? Malayo dito eh. Sa may hilaga doon na bundok sa bari ng sinukuan, parang nakakatamad nga. Ikaw lang ba ang mag-isang lalakad, Wana? Oo, kasi delikado raw. Maraming pagsubok at kalaban na nga harapin ko. Nagkatingin na naman sina Bebeng at Nana. Ganun ba, Wana? Sige. Habang naglalakad naman ang mga ito, ay nakita nila ang kanilang principal na si Miss Minchin. Parang puyat ito at matamlay at parang walang tulog. Kaya naman, binati nila kaagad ito. Magandang umaga sa principal namin na Impacta. Wana, saka mo na ako asarin. Wala pa akong tulog ngayon. Bakit po, Miss Minchin? Bakit po hindi kayo nakatulog? Na-overdose po ba kayo sa kape? Hindi. May bumisita lang sa akin kagabi na hindi nagpatulog sa akin. Sino po, Miss Minchin? Bakit hindi kayo pinatulog? Naku, Miss Minchin, tigilan niyo na kasi ang pagdidroga. Masama po yun. Anong pagdodroga? Peste ka talaga, Wana. Bakit hindi kayo nakatulog, Miss Minchin? Sabihin niyo na po kasi, ma'am, sa amin. Sige na nga. May bumibisita kasi sa aking aswang. Panay kalabog sa bubungan. Kaya hindi ako nakakatulog tuwing gabi. Ano po? Aswang? Paano niyo po nalaman? Nakita niyo po ba, Miss Minchin? Baka magnanakaw lang naman po yun. Basta, alam ko talaga na aswang yon. Kahit hindi ko nakikita. Paano niyo po nalaman na aswang yun? Wala naman po kayong sakit at hindi naman po kayo buntis para aswangin, Miss Minchin. Baka napagkamali lang po kayo ng aswang, Miss Minchin, na buntis kayo kasi malaki po ang tiyan niyo eh. Aangawa na, no? Bundat kasing tingnan si Miss Minchin. Bebeng, para kasing butete sa laki ang tiyan ng principal natin. Pambirang mga bata ito. Mga walang patawad. Wala na nga akong tulog, nilalait pa ako. Wana, tulungan natin si Miss Minchin. Ulihin natin yung aswang. Aangawa na, tama si Nana. Para makatulog na si Miss Minchin. Kawawa naman eh. Baka matuluyan. Sige, tulungan natin ang principal nating pangit, Bebeng. Nana? Ay nako, tutulong na nga lang. May kasama pang panlalait. Wana, Bebeng, Nana, anong ibig niyong sabihin? Paano niyo uhulihan ng aswang? Si Wana na po ang bahala doon, Miss Minchin, kasi siya naman po ang albularyo eh. Pero wag po kayo mag-alala, Miss Minchin. Kami na po ang bahala. Sigurado ka ba, Wana? Apo, Miss Minchin, wala po ba kayong tiwala sa mga cute niyo pong mga mag-aaral? O siya, sige na. Mabuti pa. Isama ko na din ang guro niyong si Mia. Siya na din ang bahala magpapaalam sa mga magulang niyo na doon na muna kayo sa akin matutulog. Para hindi kayo hanapin. Ganun na nga ang ginawa ng principal nila. Pagkatapos ng klase ay sinabihan nito ang kanilang guro na si Mia na ipagpaalam sa mga magulang nito, sino Wana, Bebeng at Nana, na agad namang pumayag ang mga ito dahil nga guro nila ang nagpaalam sa mga ito. Oh, Wana, magpapakabait ka dun ah. Mabait naman po ako, Nay. Ikaw lang naman po ang masama ugali dito sa atin. Anong sabi mo? Halika dito, bubukulan ka sa akin. Pagpasensya niyo na po mamang anak ko ha.
Makulit po kasi talaga yan. Naku, wala akong anuman. Ginang, mabait naman ho itong si Juana sa paaralan eh. Ate Panay, tama ako. Mabait ako sabi ni Mamiya. Kaya ma'am, pagpasensyaan niya po ang nanay ko ha. Minsan kasi nawawala yan sa katinoan. Ikaw talaga. Juana, tumigil ka na ha. Tara na po ma'am, bago po magbago ang anyo yung nanay kong impacta. Sige ho Ginang, aalis na ho kami ni Juana. Sige ho ma'am, kayo na ho ang bahala sa anak kong pasaway. Umalis na nga si Juana, Bebeng, Nana at ang guro nila na si Mia papunta sa bahay ng principal nila para huliin ang aswang na nangganggambala dito. Pagdating nila ng bahay ng kanilang principal ay kaagad na pinaghanda sila nito ng hapunan. Mga bata, maghapunan na tayo. Wow, ang sarap ng ulam natin, Bebeng. Nana, pritong baboy. Miss Minchin, ano bang nakain nyo? Bigla kayo nagaya sa amin na dito kami matulog ng mga bata. At si Juana, Bebeng at Nana pa talaga ang pinili nyo Ala, hindi niyo po ba alam, Mamiya, kung bakit tayo naririto? Hindi Bebeng. Bakit ba? Manguhuli po tayo ng aswang, Mamiya. Ano? Aswang? Miss Minchi naman, bakit hindi nyo sinabi na inaaswang kayo? Sinama pa natin ang mga bata dito. Huwag ka na magreklamo dyan, Mia. Sila nga ang nagplano ng lahat ng ito, kaya tumulong ka na lang. Pambihira ho naman kayo, Miss Minchin. Idadamay nyo pa kami ng mga bata sa problema nyo sa aswang? Bakit ba kayo inaaswang? May nakaaway ho ba kayo? Wala naman akong nakaaway, Mia. Saka tumigil ka nakakareklamo dyan. Isipin mo na lang na tulong mo na lang sa akin to. At ikaw naman ang papalit sa akin na principal pag nagretiro na ako. Ano po, Miss Minchin? Pag nagretiro na kayo, si Mamiya ang magiging principal natin? Oo, Juana. Dalawa kasi silang pinagpipilian ko. Si Lourdes, ang guro sa kabilang section. Pero si Mia ang mas nababagay na humilili sa akin kasi nakikita ko sa kanyang malasakit sa inyong mga estudyante niya. Ganun po ba? Bebeng, Nana, huwag na lang kaya natin ulihin ang aswang, no? Para pag nilapas si Miss Minchin, si Mamiya na ang principal natin kaagad. Mapapalitan na yung principal natin? Aangawanan, no? Tama ka nga talaga. Pambira mga bata ito. Naparito ba kayo para tulungan ako sa aswang? O naparito kayo para tulungan ang aswang na malapa ako? Ano ba, Juana? Biro lang naman po, Miss Minchin. Kahit pangit kayo, mahal pa rin naman namin kayo bilang principal namin. Ay nako, hindi ko alam kung matutuwa ako o magagalit. Pupurihin ka. May kasama namang lait. Anong gagawin natin ngayon, Miss Minchin? Ayokong malapa ng aswang, no? Hindi ko nga alam kung ano gagawin. Wanda, ano bang gagawin natin? Sandali po, Miss Minchin. Kumakain pa kami dito eh. Wala po ba kayong panulak dyan na soft drinks na malamig? Pambirang mga bata ito. Parang duda na ata ako sa inyo. Sandali nga lang. Ikukuha ko kayo. Kaya naman kumuha na ng maiinom ang kanilang principal. At pagkatapos nilang kumain, ay kaagad na naghanda si Juana, Bebeng at Nana ng mga gagawin nilang pangontra. Nagdikdik sila ng bawang, luya at sili na nilagyan nila ng asin at kalamansi. Nilagyan din nila ng suka para dumami ito. Ano yan, Juana? Gagawa ba kayo ng sinamak? Hindi, Miss Minchin. Ito ang isaboy natin sa aswang. Tsaka iyak siya dito dahil lahat ng pangontra sa kanila andito na. Ganun ba? Sige, Juana. Basta kayo na ang bahala dyan. Ang gagaling nyo naman, Juana, Bebeng, Nana. Saan nyo natutunan yan? Siyempre po, ma'am. Kasama namin si Juan ng Albularia. Mamiya, din po kayo matulog katabi ni Miss Minchin mamaya. Mukhang puntirya din po kasi kayo na aswang eh. Ano? Puntirya din ako? Apo, minarkahan niya po kayo pero tinanggal ko na po kanina, ma'am. Ano? Paano? Basta po, malalaman niyo po mamaya pag nahuli na natin siya. Bebeng, Nana, tara, dali, tulungan niyo na ako. Lumabas ang tatlo sa bahay ng kanilang principal at kumuha si Juana ng tabo at sinabuyan nito ng ginawang pangontra ang bubungan ng bahay ng kanilang principal. Ayun, para hindi ka na makaakit ng bubungan mamaya, kaya sa baba ka na lang.
Tara na sa loob, Bebeng. Nana, hindi ba natin sasabuhin ang paligid ng bahay, Wana? Hindi na, Bebeng, kasi papasukin natin siya mamaya. Hindi na, Bebeng, kasi papasukin natin siya mamaya para sa loob ng bahay natin siya hulihin. Ganun ba? Sige, Wana. Pumasok na nga ang tatlo sa loob ng bahay. Mamiya, Miss Minchin, ubarin niyo po ang mga suot niyong damit. Akin na po, magpalit na lang kayo ng bago. O sige Wana, sandali lang. Nagpalit nga ng damit ang kanilang prinsipal at ang kanilang guro at ibinigay kay Wana ang kanilang pinaghubaran. Bebeng, Nana, kayo ang magsuot nito, kayo nang hahabulin ng aswang, tapos pag lumapit sa inyo, sabuhin niyo ng ginawa nating pangontra. Sige Wana, amay na. Bebeng, sa'yo yung kay Miss Minchin kasi malaki ka eh. Ang daya naman Nana, ang pangit ng damit ni Miss Minchin eh. Pagtsagaan mo na lang Bebeng, ganun talagang manamit ang mga pangit. Tawa naman ng tawa ang kanilang guro sa tatlong bata. Mia, anong tinatawa-tawa mo dyan? Mabuti pa. Halika na sa kwarto. Sige mga bata, mag-iingat kayo Kami po ang bahala, Mamiya. Basta wag kayong lalabas ng kwarto hanggat hindi ko sinasabi po. Kaya naman pumasok na ng kwarto para matulog ang kanilang prinsipal at ang kanilang guro. Samantala, nilagyan naman ni Wana ng pangontra ang pinto at ilang bintana sa paligid ng bahay, maliban lamang sa isa. Alam niya na doon ito dadaan. Kaya pinapwesto na nito sina Bebeng at Nana sa sala para umupo at pinatay na ang ilaw at saka nag-antay na ang tatlo. Lumalalim na ang gabi at lumabas ng kwarto ang kanilang gurong si Mia para kamustahin ang mga estudyante niya. Nakita niya na tulog na sina Bebeng at Nana pero nakita niya si Wana na nagkakape sa mesa at parang hindi man lang kinakabahan. Kaya naman lumapit siya rito. Wana, ayos lang ba kayo dito? Mukhang hindi na ata darating ang aswang. Mabuti po pumasok na kayo ng kwarto at matulog. Tulog na din doon si Miss Minchin. Tingnan mo, tulog na din si Nana at Bebeng. Hindi ma'am, darating yun mamaya. Sigurado po ako, kaya nga nagkakape ako para hindi po ako antukin. At dito ay biglang nakarinig na sila ng alulungan ng mga aso. Ayun na nga siya Sabi ko sa'yo, mami. Nako, Wana, nakakatakot ang alulungan ng mga aso. Ano gagawin natin? Bumalik ka na sa loob ng silig niyo po, ma'am. Pero, paano ka? Ako na po ang bahala. Kaya ko po ang sarili ko. Sige, pero mag-iingat ka Mag-iingat kayo. Bumalik na nga ng kwarto ang guro nila. Kinuha naman ni Wana ang kulambo na kanyang inirasyonan ng sa tagabulag na natutunan niya kay Tatalino at sa kanyang lola Sabel. Ginising nito sina Bebeng at Nana at sinabing maghanda na at paparating na ang kanilang bisita. Bebeng, Nana, eto ang kulambo. Pag lumapit siya mamaya sa inyo, itapon niya ito mamaya sa kanya at hindi niya ito makakita. Tsaka, sabuyan niya ng ginawa nating pangontra. Sige, Wana. Pumesto na si Wana sa gilid ng bintana dahil plano nitong isarang bintana at lagyan ng pangontra pagpasok ng aswang nang sa ganon ay hindi na ito makalabas pa. Ilang sandali nga ang lumipas. Nakarinig na sila ng mga pagkalusko sa labas ng bahay na tila naghahanap ng madaraanan ng aswang. At dito nga ay umayon sa plano ni Wana ang lahat dahil sa bintana kung saan ito nakapwesto ay doon pumasok ang nilalang. Kita nila Wana, Bebeng at Nana ang pagpasok ng maitim na kamay sa bintana ng dahan-dahan. Dahil nga may mga kwenta sa mga ito na pangontra ay hindi sila naamoy ng aswang kaya dahan-dahan ito na pumasok sa loob. Nang makapasok na ito, biglang sinara ni Wana ang pintuan at sinabuyan ito ng pangontra. Ayun, hindi ka na makakalabas pangit. Galit namang umangil ang nilalang kay Wana pero hindi ito nakaporma nang sabuyan ito ni Wana ng ginawang pangontra. Pero mabilis naman ito na nakailag. Nakita ng aswang sina Bebeng at Nana. Ang akala nito ay ito sina Miss Minchin at Mia kaya naman sinugod niya ito. Biglang nagganda si Bebeng at Nana, nahagisan ito ng kulambo. Pero biglang bumukas ang pinto nila Miss Minchin kaya napahinto ang nilalang na sumugod kay na Bebeng. Kaya naman hindi nila ito nagawang mahuli nang hinagis nilang kulambo. Miss Minchin naman,
Bakit kayo lumabas? Hindi naman tuloy nahuli ang aswang dahil sa inyo. Patawad Wana ah. Nag-aalala lang kasi kami sa inyo. Bigla namang binuksan ni Mia ang ilaw sa sala, kaya tumambad sa kanila ang nilalang. At isa pala itong babae. Hindi bali na nga. Hindi naman siya makakalapas dito. Bigla namang napaangil ang nilalang kahit nasisilaw ito sa liwanag ng ilaw. At dito, naging pamilyar ito kay Mia. Ma'am Lourdes? Ikaw? Ikaw ang aswang na gumagambala kay Miss Minchin? Sinasabi ko na nga ba eh. Tama ako na si Ma'am Lourdes ang aswang at siya din ang nagmarka sa'yo, Ma'am Mia. Pero bakit? Anong kasalanan namin sa'yo, Ma'am Lourdes? Nagwika naman ang nilalang. Nagaganti umano ito sa principal nilang si Miss Minchin. Dahil mas pinili umano nito si Mia kahit na mas nauna ito sa kanya. At isama na din umano nito si Mia nang sa ganon ay siya na ang magiging principal pag nawala na ang dalawa. Lourdes, baka pwede natin itong pag-usapan. Oo nga ho, Ma'am Lourdes. Pag-usapan na lang natin to. Ngunit nagwika naman ang nilalang. Nahuli na umano ang lahat dahil nakita na nila ang anyo nito kaya dapat lamang na sila ay mawala. Sige Ma'am Lourdes, unahan niyo na po si Miss Minchin kasi masama po siya eh. Hindi niya kayo pinili. Kaya dahil sa kanya, nalaman tuloy namin na aswang po kayo. Ano ba Wana ah? Huwag mo na nga siyang gatungan. Totoo naman po yun Miss Minchin ah. Kasalanan niyo naman po talaga yun kasi bias po kayo magdesisyon. Lalo lamang nagalit ang nilalang sa mga sinasabi ni Wana. Kaya naman bigla niyang sinugod ang principal na si Miss Minchin. Pero yun palang inaantay ni Wana na mangyari. Kaya naman sinabayan niya ito ng pagsaboy ng pangontra sa aswang. Kaya nasapol niya ito sa mukha at hindi ito nakaabot sa principal at nagpagulong-gulong ito sa sahig habang naguhumiyaw sa sakit. Dali Bebeng, Nana, ako lang po. Mabilis na kinuha nila Bebeng at Nana ang kulambo at hinagi sa aswang nilang guro at sinabuyan pa nila ito ng mga pangontra kaya mas lalo lamang ito na napahiyaw sa sakit. Mga bata, tama na. Ma'am Lourdes, alam ko hindi ka naman masama. Bakit ka naging aswang? O teka, hindi ko naisip yun ah. Hindi kaya nayanggaw si Ma'am Lourdes? Ano Wana? Nayanggaw? Apo Ma'am Mia, kasi hindi ko naman dati nararamdaman na aswang siya eh. Nito lang po yung nakaraan. Anong gagawin natin sa kanya, Wana? Tara, tawagin natin si Tatalino. Inutusan ni Wana ang gabay na tikbalang para sunduin si Tatalino at nawala naman ng malay ang kanilang aswang na guro habang nasa loob ito ng kulambo. Maya-maya, dumating ang albularyo at namangha sa ginawa ng mga bata na paghuli sa nilalang. Tatalino, maaari niyo po bang tingnan kung nayanggaw si Ma'am Lourdes? Nagwika naman ang albularyo na oo mano, titingnan niya. Dahil marami nga itong nababalitaan na nayayanggaw. Kaya naman ang suriin ng albularyo ang kanilang guro, nalaman nito na nayanggaw nga talaga ito. At sa kabutihang palad ay hindi pa ito nakakain ng tao, kaya naman magagamot pa umano ito. Salamat naman at maililigtas pa natin si Ma'am Lourdes. Oo nga Mia, mabuti na lang. Salamat sa mga batang ito. Oo nga ho, ang galing yung tatluan na. Bebeng? Nana? Wala po yun, Ma'am Mia. Mabuti na lang po, pinigilan niyo po kami. Doon ko naalala na baka nayanggaw si Ma'am Lourdes. Mabuti na lang, naisipan naming hulihin at hindi tinaluyan. Kaya nga kangahanga kayo mga bata. Ipinagmamalaki ko kayong tatlo. Ako din mga bata, maraming salamat sa inyo. Wala po yun, Miss Minchin. Paano Tatalino? Ano po ang gagawin natin kay Ma'am Lourdes? Nagwika naman ang albularyo na mas maiging dito niya na lamang gagamutin ng gurong nayanggaw para na din maiwas ito sa mga mata ng tao at maitago ang nangyari rito at walang ibang nakakaalam na nayanggaw ito nang sa ganon ay hindi masira ang imahe nito sa mga tao dahil kung tutuusin ay biktima lamang din naman umano ito. Sige Tatalino, dito nyo na lamang gamutin si Lourdes sa bahay ko. Mia, tumulong tayo. Opo Miss Minchin. Kaya naman itinali nila ito sa higaan at kumuha ng gamit si Tatalino sa bahay nito. Sa pagbabalik nito ay sinimula na niya ang mga orasyon at proseso ng pagtatanggal ng yanggaw. Mariin naman yon na pinagmamasdan ni Wana at kinakabisado.
Bago sumikat ang araw, ay nailuwanan ng kanilang gurong si Lourdes ang isang itim na sisiw na wala pang masyadong mga balahibo. Palatandaan na hindi pa ito ganap na aswang. Agad naman itong kinuha ni Tatalino at inilagay sa nagbabagang siga, kaya naman nasunog ito at naging abo. Ginamot nila Miss Minchin at Mia ang mga paso sa katawan ng guro na dala ng pagsaboy ni Luana ng pangontra dito noong naging aswang ito. Kaya nang magising, ay wala man lang itong matandaan. Ipinaliwanag ng albularyo sa guro na nagawa itong mayanggaw at muntik nang maging isang aswang. Mabuti na lamang umano at naagapan pa yon. Sinabi naman ng prinsipal na walang ibang nakakaalam na nayanggaw ito kundi sila lamang na nariritong lahat at hindi nila yon ipagsasabi sa iba. Napapaiyak naman na nagpasalamat ang gurong si Lourdes sa kanilang lahat dahil sa pagkakatanggal ng yanggaw sa kanya. Nagwika naman si Mia na pasalamat umano ito sa mga bata dahil sila ang nagligtas sa kanya. Nagpasalamat nga ito kay Juana, Bebeng at Nana. Kaya matapos mailigtas ang kanilang guro ay umuwi na ang tatlo sa kanilang bahay na nakangiti dahil matagumpay nilang nailigtas ang guro nila na nayanggaw, pati na rin ang prinsipal at si Mia. Lumipas pa ang ilang araw, dumating na nga ang bakasyon ni Juana at ang araw na magsisimula na itong maglakbay para kunin ang kanyang mutyanang bahaghari. Paano tay? Nanay, aalis na po ako ha. Mag-iingat ka anak ha. Tandaan mo, mahal na mahal ka namin. Apoy nanay kong bungangera, babalik po ako na ligtas po dito. Kaya naman niyakap na lamang ni Berta si Juana at hindi na pinansin ang pagbibiro nito. Ganon din naman si Berto at binigyan pa siya ng mga ito ng pera na kanyang kakailanganin. Nagpaalam na si Juana sa kanyang mga magulang at habang papalabas na sana ito ng kanilang baryo, nakita niya si Bebeng at Nana na may kanya-kanyang mga bag. O Bebeng, Nana, saan kayo pupunta? Bakit kayo may dalang bag? Saan pa? Ay di sasama kami sa Juana. Nga Juana, sasama kami ni Bebeng sa'yo kasi alam namin na kailangan mo kami. Nga, kasi magkakaibigan tayong di ba Juana? Talaga? Pero hindi ba kayo papagalitan ng mga magulang ni Nana? Bebeng? Sabi namin, sasama kami sa iyo na magbakasyon sa lola mo sa ibang lugar, kaya pumayag naman kaagad sila. Talaga? Salamat Bebeng? Nana? Lumakad na nga ang magkakaibigang Juana, Bebeng at Nana na masaya naman silang pinagmamasdan ng mga gabay na engkanto ni Juana na kapwa natutuwa dahil hindi na mag-iisa ang kanilang alaga. Dito ko na muna po tatapusin ang kwento ni Juana, ang tamad na albularya. Sana po ay magustuhan ninyo. Maraming salamat at magandang araw po sa lahat.